Okay? Pwede pa bang maningil ang isang korporasyong matagal nang nabuwag o dissolved na? Ito ang mabilis na pagsilip natin sa kaso ng William Golanco Construction Corporation kontra Banco de Oro Unibank Inc., GR number 269981. Okay, ang kwento dito, construction dispute ito. Yung dating PCIB na ngayong BDO na nga, kinuha ang William Golanco Construction o WGCC para sa isang project, yung PCIB Tower 2 Extension. Nagkaaberya sa granite finish. Tapos, kahit dissolved na pala ang WGCC since 2013, hinabol pa rin ng mga stockholders nito yung bayad sa BDO gamit ang CIAC, yung Construction Industry Arbitration Commission. Ang tanong talaga, may habol pa ba sila? Una, yung usapin sa papeles. Kasi dissolved na, pwede bang abogado lang ng stockholder ang pumirma? Sabi ng Korte Suprema, okay lang yan, pwedeng i-relax ang rules kung may substantial compliance naman. Parang sapat na yung ginawa para umusad ang kaso, para sa mabilis na hustisya na rin. At importante to, kahit tapos na yung 3-year winding up period para ayusin yung mga naiwan ng kumpanya, may karapatan pa rin ang stockholders na habulin yung mga legitimong claims ng dissolved corporation. Pangalawa, may jurisdiction ba ang CIAC sa kaso ng dissolved na korporasyon? Ang sagot ng korte, oo. Bilang quasi-judicial body para sa construction disputes, saklaw ng CIAC na dinggin yan at utusin ang pagbabayad sa mga tamang tao, tulad ng stockholders ng WGCC. Hindi pwedeng gamiting excuse yung pagiging dissolved para takasan ng obligasyon. Pangatlo, at ito yung huli, yung interes. Medyo binago ng korte yung computation ng CIAC. Ginawa nilang basihan yung ruling sa Laras Gifts case. So dapat 12% per annum ang interes hanggang June 30, 2013, tapos 6% per annum na mula July 1, 2013 hanggang mabayaran lahat. Kaya inutusan ng BDO, kailangan nilang bayaran yung natitirang stockholders ng WGCC na mahigit 8.6 million pesos, syempre bawas na dun yung mga naunang nabayad. So, in short, pinagtibay ng korte. Kahit dissolved na ang kumpanya, pwedeng maningil ang stockholders sa pamamagitan ng CIAC. Hanggang kailan nga ba dapat managot ang isang kumpanya sa mga obligasyon nito kahit pamatagal na itong wala? Para laging updated sa Philippine Jurisprudence, huwag kalimutang mag-subscribe.